importante ngayon kung ano yung nalaman ko. Aaron, mas lalong dapat masira si Rochelle kay Tita Nessa. At alam ko na kung ano yung gagawin ko. Ay, salamat. Nagising na ho kayo. Hi, Iho. Mami Nessa, buti po gising na kayo. Oo, medyo napasarap ang tulog ko. Ano na daw balita kay Luis? Kumusta na siya? Wala pa akong tawag yung nurse o kaya yung doktor, kaya di ko po alam ano na nangyayari sa kanya. Ganun ba? Sige. Kailangan natin bumalik sa hospital. Magbibihis lang ako at hintayin mo ako, ha? Mami Nessa, sandali lang po. Mag-usap muna ho tayo. Tungkol ho ito sa nawawalaan yung anak. Naaksidente ho kayo. Kaya isinugod kayo dito sa ospital. Luis! May malay ka na! May malay ka na, Luis! Alam mo, kinabahan talaga ako. Mabuti naman may malay ka na. Nag-alala talaga ako sa'yo eh. Ano, kamusta? Yung pakiramdam mo? I see. Bakit ganon? Bakit? I see. Bakit hindi ko maramdaman yung mga paa ko? Ha? Dali. May sugat ka kasi sa binti eh. Kaya siguro manhid ba yung mga binti mo? Hindi, I see. Iba. Ang bigat eh. Hindi ko siya maramdaman eh. Talaga? Sigurado ka? Oh, I see. Hindi ko siya maramdaman. Anong gagawin ko? Nurse, tulungan mo nga ako. Itayo natin siya. Subukan mong tumayo, para makita natin kung ano ba. Ano? Ah! Ay, bakit ka? Bakit ganon? Nurse, ano nangyari sa akin? Bakit hindi ko maramdaman yung paa ko? Ano na ako nagagawa, I see? Hindi, gagaling ka. Mag-aaral ko lahat. Hindi. Ano ang magagawa? Hindi, makakalakad ka. Makakalakad ka. Ano ka ba? Paniwala ka sa akin. Makakalakad ka. Sunshine. Anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko na sa'yo ayaw na kitang makita? Shine. Naintindihan ko yung galit mo. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko naman gusto yung nangyari. Hindi ko gusto na-aksidente ka. Kung kahit sino. Gusto ko lang malaman mo masaya ako dahil ligtas ka. Ikaw. Tsaka yung mga kapatid mo. Kasi alam mo siya, hindi ko alam gagawin ko para makakagusto. Yun lang. Sige. JC, eto na naman ba pag-uusapan natin?
Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wala akong nawawalang anak? Mami, Nessa, huwag na kayo magsinungaling sa akin. Alam ko na po yung totoo. Alam ko na may nawawala kayong anak. At kilala ko po kung sino siya. Si Rochelle, hindi po ba? Si Rochelle po yung matagal na nawawala niya ng anak. Paano mo nalaman to? Sino nagsabi sa'yo niyan? Nararamdaman mo? Tungsa? Ito ang mga kamay ko. Base sa x-ray mo, ay walang naging bali sa mga buto mo. Pero nang dahil sa trauma or shock, nawala ng pakiramdam ang mga paa mo. So ano ang ibig niyo sabihin? Hindi na mo ba ako makakalakad? Hindi ko sinasabing hindi ka nagagaling. Pwede ka rin naman gumaling to therapy. But it will take time. Hindi totoo yan. Mali lang ho kayo eh. Papatunayan ko sa inyo mali yung sinasabi niyo. Makakalakad ako. Luis! Kaya ko sabi sarili ko eh. Luis! Tumigil ka na! Hindi, anong gagawin ko? Luis, isang mata. Hindi ganito, Dok. Mali lang kayo eh. Ano na pangarap ko, hindi. Makakalakad ako, di ba? Nagkakamali lang kayo, di ba? Sagutin niyo ako! Makakalakad ako, hindi, di ba? Malakad ka, gagaling ka, gagaling ka. Hindi na po importante kung kanino ko nalaman. Sapat na po na alam ko yung totoo. Ang hindi ko lang humaintindihan paano kayo nagkaanak ng katulad ni Rochelle? Ang layo ng itsura niyo. Bago kami nagkakilala ng daddy mo, nagtrabaho ako bilang isang barker. May nakilala akong Amerikanong itim na nabola ako. Akala ko tototohanin ako. Buong akala ko siyang mag-aangat sa akin sa kahirapan. Pero nagkamali ako. Nung nabuntis ako, iniwan niya ako mag-isa. Nakanak kayo, iniwan niyo si Rochelle at pinampun niyo sa iba. Iniwan ko si Rochelle dahil alam kong hindi ko siya mamibigyan ng magandang buhay. Pinamigay ko ang anak ko. Dahil hindi ko matatanggap ang itsura niya. Akala ko madali lang lahat yon makalimutan. Pero nagkamali ako. Nakonsensya ako kaya pinahanap ko siya. Ngayon nakita ko na ang anak ko. Mami Nessa, nilihim niyo pa rin siya sa amin eh. Akala ko ba pamilya tayo? Akala ko tinuloy niyo na rin ako bilang isang anak. Kayo nagsinungaling sa akin. JC, itinago ko ang tungkol kay Rochelle dahil alam kong magiging komplikado lahat.
Hindi ko sinabi sa kanyang totoo na ako ang tunay niyang ina. Dahil alam kong hindi niya matatanggap. Pinabayaan ko siya na matagal, JC. Nabandon ako sa sarili kong anak. Oo, tama ang nalalaman mo. Si Rochelle ang tunay kong anak. Marami na kayo na-delay na schedule dahil sa aksidente nyo. Pero since okay na kayo, hindi na natin pwedeng pabayaan ang trabaho nyo. May TV guesting kayo bukas ng gabi. At gusto ko, pagandaan nyo yun mabuti. Kasi, first time na magiging special guest kayo sa show na yun. At malaking exposure yun para sa inyo. Kaya ang gusto ko, pumunta kayo ng office after your classes para makapag-rehearse kayo. Eh yun, kung talagang kaya nyo na. Medyo masakit pa yung katawan ko, pero kaya ko naman siguro mag-rehearse na. Ako din. Sa akin, okay lang. Eh ikaw, Rochelle, kaya mo na rin ba? Ayos lang ako, pero gusto ko sanang puntahan si Luis sa ospital para kamustahin. Hanggang ngayon ba naman si Luis pa rin ang iniisip mo? Gusto meron yung pamilya at mga kaibigan titingin sa kanya, kaya pwede ba pabayaan mo na yun? Oo nga. Huwag ka na kaya magpakita doon. Alam mo namang inisay yung mga yun eh. Pero may responsibilidad pa rin tayo kay Luis. Dahil sa sarili natin siyang sasakyan na saktan. Kaya gusto ko siya makita kasi nakukonsensya ako sa nangyari. Kaya kahit ayaw niyo, puntahan ko siya. Okay. Yan talaga ang gusto mo. Puntahan natin siya. Sasamahan ka namin para makasiguro kami na hindi ka mapapahamak sa kanila. Salamat. JC, sana manatiling lihim muna sa ating dalawa to. Sana hindi na muna makarating kay Rochelle. Kasi alam ko magagalit siya eh. Hindi ko kakayanin na sumbatan ako ng sarili kong anak. Kaya't sana pakiusap, ilihim na lang muna natin to. Kaya mag-alala, ma. Promise ko sa inyo. Kung makakalabas ko. Salamat, iyo, ha? Thank you. Luis, do you need anything? Gusto mo bang kumain o inom ka na lang ng tubig? Ayoko. Luis, huwag ka naman ganyan. Nagigilty ako kapag malungkot ka eh. At bakit hindi ako malulungkot? Izzy, paano na pag-aaral ko? Paano na trabaho ko? Paano na ang grupo natin kung hindi na ulit ako makakasaya? Luis, I'm so sorry. Kung alam mo lang, naiinis talaga ako sa sarili ko sa nangyari sa'yo eh. Luis, sorry talaga. Izzy, bakit mo nagsasorry ka? Eh, hindi mo naman kasalanan na aksidente kami. Kasalanan ko to. Kasi pinipilit ko yung sarili ko na sumakay dun sa sasakyan ng mga uling na yon. Kasalanan ko to kasi dahil sa paghahabol ko kay Miguel, hamak tuloy ako. Kaya walang dapat ibang sisihin dito kundi ako. Luis, hindi. Wala kang kasalanan dito. Hindi mo kasalanan yung nangyari.
Kung may dapat mang sisihin dito, walang iba kundi yung mga ulingling na yun kasi nahawa ka sa kamalasan nila eh, kaya napahamak ka. Sa totoo lang, kasalanan naman talaga nila yung nangyari sa'yo eh. Kasi dapat siniguro nila na ligtas yung sasakyan nila bago ka nila pinasakay. Alam mo kung maayos yun, edi sana hindi kayo na-aksidente ni Kuya Miguel. Pero syempre, kahit naman sabihin ko yun sa tita Nessa mo, na kasalanan yun ni Rochelle, hindi naman ako kakampihan nun eh. Sigurado ako ipagtatanggol niya si Rochelle tulad ng nangyari kahapon. Hindi ko naman siya masisisi. Kasi alam ko naman na may nililihim sila. Lihim? Anong lihim? Hindi pa ba kayo nagkakausap ni JC? Hindi pa niya sinasabi sa'yo? Hindi pa kami nag-uusap ni Kuya JC. Ano bang lihim yung sinasabi mo? Alam ko na ang totoo, Luis. Alam ko na ang relasyon ni Tita Nessa mo kay Rochelle. Kaya naiintindihan ko kung bakit sinusuportahan niya at kinakampihan niya yung babaeng yun kesa sa atin. Bakit nga ba, Izzy? Ano ba talagang alam mo? Kasi tunay na anak ni Tita Nessa mo si Rochelle. Si Rochelle ang nawawalang anak ng Tita Nessa mo. Che, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit ka na pumasok? Okay na ba yung pakiramdam mo? Maayos na ba? Okay na ako. Hindi na ulit sumumpong yung sakit ko. Tsaka gusto na kitang makita eh. Nagkausap na ba kayo nung kapatid mo? Galit pa rin ba siya sa akin? Hindi ka namin napag-usapan. Umiiwas ako, umiiwas siya. Siguro okay na sa kanya na break na kami. Siyempre, hindi. Pero, huwag na natin siya pag-usapan. Sa bagay, marami na rin ako masyadong problema para problemahin ka pa yung kapatid mo. Nabanggit na nga sa akin dati ni Kuya JC ang hinala niya na anak ni Mami Nessa si Rochelle. Pero hindi naman ako naniwala. Kasi imposible maging anak ni Mami Nessa si Rochelle. Luis, totoo ang sinasabi ko. Anak talaga ni Tita Nessa mo si Rochelle. Alam mo, hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ng mukhang uling na anak yung Tita Nessa mo eh. Pero narinig ko yung pakikipag-usap ni JC dun sa inupahan niyang investigador. Nakakuha yung investigador ng kopya ng DNA test ni Rochelle. Kaya nakumpirma ko na anak talaga ni Tita Nessa mo si Rochelle. Sigurado ka ba? Baka naman niloloko mo ako. Luis, bakit naman kita lolokohin sa kalagayan mong yan? Totoo sinasabi ko, tunay talaga na anak ni Tita Nessa mo si Rochelle. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit sinusuportahan niya at kinakampihan niya yung Rochelle na yun. At huwag mo na rin questionin kung bakit mas mahal niya si Rochelle kesa sa'yo. Kasi yun ang anak niya eh. Si Rochelle ang tunay na anak ng Tita Nessa mo. Bakit hindi mo sinabi kay Maiko ang totoo? Bakit ka nagsinungaling? Bakit hindi mo sinabi na hanggang ngayon, galit na galit pa rin sa'yo si Danica? Hindi lang si Danica. Pati ang inay mo. Che, nandahil lang kay Maiko. Buong pamilya mo galit sa'yo. Paano ko naman sasabihin kay Maiko? Inaalala ko rin siya.
Ang dami ng problema ng tao. Ayoko nang dagdagan pa yun. Kaya, hanggat kaya ko, hindi ko sasabihin sa kanya yung problema ko. Pero, paano si Danica? Ang inay mo. Hahayaan mo na lang nagalit sila sa'yo? Ayoko rin naman sana eh. Kaso, ayoko din sabihin yung totoo kay Danica. Na malala na yung sakit ni Maiko. Kasi alam ko hindi niya matatanggap yun. Kaya, hahayaan ko na lang na magalit sila sa akin. Titiisan ko na lang yung lahat. Alang-alang sa mga mahal ko sa buhay. Kaya pala yung tulong ni Mami Nessa kay Rochelle. Kasi siya pala yung nawawala niyang anak. Tagal na tong alam ni Tita Nese, pero inilihim niya lang sa inyo. Niloko kami ni Mami Nessa, Icy. Pinaniwala niya kami na hindi niya kaano-ano sa Rochelle. Kaya naman pala ang lakas ng loob ni Rochelle at ng mga kapatid niya na awayin tayo. Kasi may pinagmamalaki sila. I don't think na alam niya na si Tita Nessa ang tunay niya ina. Ang kapal ng mukha niya. Lahat na lang ginagaw niya sa atin. At ang Mami Nessa ko nakuha niya. At ako, sila ang dahilan ko bakit hindi na ako makakalakal. Tama yan, Luis. Sisihin mo talaga sila, Rochelle, kasi sila naman talaga may kasalanan nangyari sa'yo eh. Ang kapal ng mukha niya. Lalo na yung Rochelle na yan. Ang kapal-kapal ng mukha niya. Tama na, Luis, huwag ka nang umiyak, pero talagang dapat sila yung sisihin mo kasi ang laki talaga ng kasalanan nila sa'yo. Dapat magalit ka sa kanila eh. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nandito? Kaya pala yung tulong ni Mami Nessa kay Rochelle. Kasi siya pala ang nawawala niyang anak. Tagal na tong alam ni Tita Nese, pero inilihim niya lang sa inyo. Niloko kami ni Mami Nessa, Icy. Pinaniwala niya kami na hindi niya kaano-ano sa Rochelle. Kaya naman pala ang lakas ng loob ni Rochelle at ng mga kapatid niya na awayin tayo. Kasi may pinagmamalaki sila. I don't think na alam niya na si Tita Nessa ang tunay niya ina. Ang kapal ng mukha niya. Lahat na lang ginagaw niya sa atin. At ang Mami Nessa ko nakuha niya. At ako, sila ang dahilan ko bakit hindi na ako makakalakal. Tama yan, Luis. Sisihin mo talaga sila, Rochelle, kasi sila naman talaga may kasalanan nangyari sa'yo eh. Kapal ng mukha niya. Lalo na yung Rochelle na yan. Ang kapal-kapal ng mukha niya. Tama na, Luis, huwag ka nang umiyak, pero talagang dapat sila yung sisihin mo kasi ang laki talaga ng kasalanan nila sa'yo. Dapat magalit ka sa kanila eh. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nandito? Busin mo yan, anak ha, para mabilis kang lumakas. Huwag ka na magtitira. Busin mo yan. Dali anak, ikaw nga pala kita ng tubig. Danica, bumili nga po ako sa akin.
mo, pagbabalik kita. Sabihin mo nga sa akin yan. Cheche, wag mo lang ipilit ang sarili mo. Halika na. Tayo ka na dyan. Pasensya na ako na-istorbo namin kayo. Gusto lang namin kamustahin ka. Ano? Paano ba magtawa na kayo? Sa oras naman naman yun na hindi na ako makakalakad. Ano hindi ko na makakalakad? Ano bang pinagsasabi mo? Dahil sa aksidente, hindi na siya makalakad. Hindi na niya magalaw yung mga paa niya. Luis, huwag mong isipin na natutuwa kami sa nangyari sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi niyo gusto na nasaktan ako? Ang pa-plastic niyo! Ang sabihin mo, masayang-masaya ka. Kasi ngayon minutin na ako eh. Magagawa mo ng lahat kay Mami Nessa. Magagawa mo ng lahat para agawin ang atensyon niya sa akin. Hindi, Luis. Hindi ko gustong agawin sa yung mamnesa mo. Sinungaling! Matagal mo nang inaagaw ang atensyon sa akin ng Mami Nessa ko. At ngayon, inutin na ako. Masaya ka na? Ang kapal-kapal ng mukha mo! Luis! Gusto kong i-demanda ang mga tao may kaso. Gusto kong ipakulong niyo sila, Rochelle. Gusto kong pagbayaran nila nangyari sa akin. Kahit naman wala naman tayong kinalaman sa nangyari. Kahit balibalik rin natin yun. Sasakyan pa rin natin siya na aksidente. Please, I'm so sorry. Mapapatawad kita, Miguel. Sa isang kondisyon. Mahalin mo ko. Yun lang ang hihingin ko sa'yo. Kailan ko kaya makikita ang Prince Charming ko? Ikaw ba'y gwapo?